Ang kahangahangang rookie na si Axel Lendeborg ay nagpakita ng isa sa pinakamahusay na performance sa NBA Summer League na lalo pang nagbigay ng pag-asa sa kanyang magiging karera kasama ang Golden State Warriors. Nagtapos ang Summer League playoff sa pangunguna ni Lendeborg sa Warriors tungo sa kampyonato matapos talunin ang Memphis Grizzlies. Matapos ang laro, tinanong si Lendeborg kung sa tingin ba niya ay natuwa sina Stephen Curry at Draymond Green sa kanyang pamumuno sa mga batang manlalaro ng Warriors. Sa kanyang sagot, binanggit niya ang naunang mga kritikal at medyo tensyosong komento ni Green. Oo, sana naman, hindi ko alam kung natuwa si Draymond. Sana natuwa siya kasi medyo nagkaroon kami ng palitan ng mga salita, pero alam mo naman, tungkol sa Michigan iyon. Nagdadala kami ng mga panalo, nagdadala kami ng mga kampyonato, kaya dapat respetuhin mo yon, alam mo yon? Go Dubs! At sana nagustuhan nila ang nakita nila. At pagdating ng regular season, sana manatili ang tiwala nila sa akin. Napatawa si Lendeborg habang ikinukwento ang kanilang palitan ni Green. Sa lingguhang podcast ni Draymond Green, negatibo niyang tinugunan ang ilan sa mga naging pahayag ni Lendeborg na nagbigay ng impresyon na may namumuong tensyon sa pagitan nila. Maaaring kailanganin ni head coach Steve Kerr na tiyaking maayos ang relasyon ng dalawa bago magsimula ang training camp. Bakit maaaring hindi nagustuhan ni Draymond Green si Axel Lendeborg? May tatlong pangyayari na nagpakitang unti-unting nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Green at Lendeborg. Ang una ay nang sabihin ni Lendeborg sa media na hindi pa siya nakakatanggap ng mensahe mula kay Draymond. Ikinainis ito ni Green dahil ayon sa kanya, nakipag-ugnayan na siya sa rookie bilang bahagi ng kanyang papel bilang veteranong manlalaro sa NBA. Mas lalo namang tila nainis si Green nang hayagang hikayatin ni Lendeborg si LeBron James na lumipat sa Golden State matapos siyang tanungin ng media. Ayon sa tono ni Green, tila hindi niya nagustuhan na isang bagong rookie ang nagbibigay ng pampublikong panawagan sa isang alamat tulad ni LeBron, kahit na sinagot lamang ni Lendeborg ang tanong ng mga mamamahayag. Sa huli, nagbiro rin si Lendeborg tungkol sa dating alitan ni Draymond Green at Jordan Poole dahil pareho silang nag-aral sa University of Michigan. Sa lahat ng tatlong pangyayaring ito, naging mapanuri at kritikal ang naging tugon ni Green. Gayunpaman, inaasahang maaayos ang anumang hindi pagkakaunawaan kapag nagsimula na ang training camp, lalo na't si Stephen Curry ang pangunahing leader ng koponan at kadalasang sinusundan ni Green ang kanyang pamumuno. Maaaring maging isa sa pinakamahalagang manlalaro ng Warriors si Lendeborg. Kaunti lamang ang ginawa ng Golden State ngayong off-season upang mapalakas ang kanilang roster at mapataas ang tsansa nilang makabalik sa matinding kompetisyon sa playoff sa susunod na season. Ang muling pagpirma kina Al Horford at Kristaps Porzingis ay itinuturing na positibong hakbang. Ngunit sa kabuuan ay halos pareho pa rin ang magiging roster nila kumpara noong nakaraang season. Nanatiling pangunahing target ng Warriors si LeBron James at kakaunti lamang ang matitibay na alternatibong plano kung hindi nila siya makuha. Ang mga free agent tulad ni DeMar DeRozan at Bradley Beal ay hindi gaanong naiugnay sa Golden State, taliwas sa ibang mga kupunang maaari ring mabigo sa paghabol kay LeBron. Sa ngayon, si Axel Lendeborg ang pinakamahalagang bagong karagdagan sa roster ng Warriors at napakahusay ng kanyang ipinakita sa Summer League. Kailangang isantabi ni Draymond Green ang anumang hindi nila pagkakaunawaan at tulungan si Lendeborg na mas mapabilis ang kanyang pag-unlad bilang manlalaro. Malaki ang pangangailangan ng Warriors na agad mag-step up si Lendeborg at ang iba pa nilang batang talento, lalo na't inaasahang mawawala si Jimmy Butler sa humigit kumulang kalahati ng season dahil sa pinsala. Samantala, matapos ang ilang linggo ng mga espekulasyon, chismis, at pampublikong panghihikayat mula sa iba't ibang koponan, maaaring ihayag na ni LeBron James kung saan niya gugugulin ang susunod at malamang na huling kabanata ng kanyang maalamat na karera sa NBA. Nagdagdag pa ng intriga ang dating NBA player na si Patrick Beverley nang mag-post siya sa social media na maaaring lumabas na ang desisyon ni LeBron anumang oras. Ayon sa usap-usapan, gagawin na ni Bron ang kanyang desisyon ngayong araw. Nagpahayag din ng katulad na ulat ang NBA insider na si Evan Sidery na nagsabing malapit ng opisyal na ipahayag ni LeBron ang kanyang desisyon bilang free agent. Malapit ng opisyal na ihayag ni LeBron James ang kanyang desisyon sa free agency. Posibleng dumating ang kanyang anunsyo sa loob ng susunod na 24 na oras. Napakalaki ng kumpiyansa mula sa parehong Cleveland Cavaliers at Miami Heat na sila ang napipisil na destinasyon ni LeBron. Kung magiging tama ang timeline na ito, magtatapos na ang isa sa mga pinakamatinding sinusubaybayang free agency saga sa kasaysayan ng NBA.
Naglaro si LeBron ng 8 season kasama ang Los Angeles Lakers bago naging free agent at halos buong mundo ng NBA ay nakatutok sa kanyang sitwasyon habang hinihintay ang magiging pasya ng 4 na beses na NBA champion. Ngayong tapos na ang 2026 FIFA World Cup, muling nakatuon ang pansin ng mundo ng sports sa magiging desisyon ni LeBron. Narito ang mga pangunahing kopo ng itinuturing na posibleng destinasyon niya. Cleveland Cavaliers. Matagal nang itinuturing ang Cleveland Cavaliers bilang isa sa mga pangunahing paborito. Ang pagbabalik sa kanyang hometown team ay maaaring magsilbing perpektong pagtatapos sa isa sa pinakadakilang karera sa kasaysayan ng NBA. Mayroon ng isa sa pinakamalalalim na roster sa liga ang Cavaliers. At ilang ulat ang nagsasabing maraming karibal na koponan ang naniniwalang sila ang pangunahing paborito. May iba ring ulat na nagsasabing ang malaking kumpiyansa ng Cavaliers ay nakabatay pa rin sa mga espekulasyon kaysa sa konkretong impormasyon. Iniulat ding bukas ang Cavaliers sa posibilidad na kunin si Bronny James mula sa Lakers kung magpapasyang bumalik si LeBron sa Cleveland. Miami Heat. Maaaring ang Miami Heat ang pinakamalaking katunggali ng Cavaliers. Matapos makuha si Giannis Antetokounmpo, maaaring maging perpektong basketball fit ang Heat para kay LeBron. Ang paglalaro kasama nina Giannis at Bam Adebayo ay magbibigay daan kay LeBron na bumalik sa kanyang paboritong papel bilang pangunahing playmaker habang napapalibutan ng elite na depensa. Ayon sa ilang insiders, lumakas ang tsansa ng Heat nitong mga nakaraang araw at may mga nagsasabing nalampasan pa nila ang Cavaliers bilang pangunahing destinasyon. Maaari rin nilang ialok kay LeBron ang pinakamalaking kontrata, bagamat matagal nang pinaniniwala ang hindi pera ang pangunahing batayan ng kanyang desisyon. Philadelphia 76ers. Lumitaw rin ang Philadelphia 76ers bilang seryosong kandidato. Maaaring mayroon na ngayon ang Sixers ng pinaka-talented na roster sa NBA matapos nilang makuha si Jaylen Brown mula sa Boston Celtics sa isang nakakagulat na trade. Hayagan ding ipinakita ng prangkisa ang kanilang hangaring makuha si LeBron, kung saan mismong si Bob Myers ay publikong nanghikayat sa kanya. May mga ulat ding nagsasabing nakipag-usap na si LeBron kina Brown, Joel Embiid at Tyrese Maxey, na lalo pang nagpapalakas sa paniniwalang maaaring ang Sixers ang may pinakamalinaw na landas patungo sa isa pang kampyonato. Golden State Warriors. Nanatili rin sa karera ang Golden State Warriors. 2 beses ng publikong hinikayat ni Stephen Curry si LeBron ngayong off-season, habang bukas ding inamin ni Draymond Green na nagkaroon sila ng mga pag-uusap. Maging ang Warriors head coach na si Steve Kerr ay pabirong nagpahiwatig na parang nakuha na nila ang all-time leading scorer ng NBA. Bagamat may ilang ulat na nagsasabing outsider lamang ang Warriors sa labanan, nananatiling kaakit-akit ang posibilidad na makalaro ni LeBron si Curry sa isang veteranong koponan na may championship pedigree. Dagdag pa rito, mananatili siyang malapit sa kanyang pamilya sa Los Angeles. Iba pang mga koponan. Ilan pang koponan, kabilang ang San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets at Indiana Pacers, ay naiugnay rin kay LeBron sa iba't ibang pagkakataon ngayong off-season. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagkaroon ng tuloy-tuloy na momentum upang maituring na seryosong destinasyon. Ano ang hinahanap ni LeBron? Kamakailan ay nagbigay si LeBron ng ideya tungkol sa kanyang hinahanap sa susunod niyang koponan sa isang live appearance sa Fanatics Fest. Sinabi ng 22-time NBA All-Star na nais niyang sumali sa isang koponang kapareho niya ng championship mindset at may kulturang nagtataguyod ng panalo araw-araw. Ipinahiwatig din niya na maaring magkaroon ng malaking impluwensiya sa kanyang magiging desisyon ang kanyang anak na babae na si Zuri James, na malapit ng mag 12-year-old. Matapos ang isang off-season na puno ng mga chismis, espekulasyon, pampublikong panghihikayat at iba't ibang teorya ng mga tagahanga, maaaring malapit nang matapos ang paghihintay. Maging si NBA Commissioner Adam Silver ay nagsabing na antala pa ang paggawa ng schedule ng liga dahil hinihintay ang magiging pasya ni LeBron. Sa ngayon, nakatutok ang buong mundo ng basketball kay LeBron James habang hinihintay kung saan magaganap ang huling kabanata ng kanyang makasaysayang karera. Ano sa tingin nyo mga kaibigan?